Sa mga balitang pambansa, hinimok po ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na harapin ang paratang sa kanya ni Senator Amy Marcos. Ayon kay Tino, hindi naman nabago ang alegasyong nagdodroga ang Pangulo. Kaya mas mainam daw na harapin na ito ng Pangulo para matapos na. Sa issue ng budget insertions, naniniwala sila Tino na hindi pa dapat maabsuelto ang Pangulong Marcos Jr. sa alegasyong nagsingit siya ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Una nang sinabi ni Senator Lacson na mismong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nagsabing ginamit lamang ng ilang opisyal sa palasyo ang pangalan ng Pangulong Marcos para magsingit ng pondo. Pero dapat daw paimbestigahan muna ang lahat ng sangkot bago iabsuelto ang Pangulong Marcos. Alam nyo, Kated and DJ Chacha, kung titignan nyo yung listahan ng mga insertions, 643 items po yun na in-insert worth total 100 billion pesos. So 643 items tapos tatlo lang ang binito. Pwede mo namang sabihin na o pwede na bang gawing batayan yun para sabihin na ay, wala talagang kinalaman ng Pangulo dito. Samantalang napakaliit na bahagi lamang yun nung kabuuan. No? So kaya sinasabi natin, premature to conclude na walang kinalaman ng Pangulo at ginamit lang ng Executive Secretary ang pangalan niya, kaya napasunod si Yusek Bernardo, si Zaldico, pati si Speaker Romualdez. No? Parang pinalalabas naman na utu-utu lang ang mga sina Zaldico. Yan nga po ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Samantala, higit 389 million pesos ang kabuuang yaman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang taon. Yan ang naideklara niya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong December 2024. Base po ito sa kopya ng kanyang SALN na nakuha naman ng Akbayan Party List. Tumaas yan mula sa 381.4 million pesos na net worth ng Pangulo noong taong 2023. Halos 10 million naman ang itinaas ng kanyang 2023 net worth mula sa kabuang yaman. Noong 2022 po yan na nasa 371.4 million pesos. Nitong Oktubre nang luwagan na ng Ombudsman ang patakaran sa paglalabas ng SALN ng mga opisyales ng gobyerno. Nagdaos naman po ng necrological survey sa Senado para sa yumaong si dating Senate President Juan Ponce Enrile kahapon. Pinangunahan ni Senate President Tito Soto ang pagbibigay-pugay at pag-alala kay Enrile na nagsilbi sa Senado sa loob ng mahigit 2 dekada. Kabilang sa mga dumalo sa seremonya ang ilang kasalukuyan at dating mambabatas. Pumanaw po si Enrile noong November 13 dahil sa sakit na pneumonia. Siya ay 103 years old ayon po sa kanyang pamilya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!